Muli, isang pagbati po na magandang hapon sa ating lahat ng kalahok nitong webinar, sa mga kababayan natin sa Turkiye, Azerbaijan at Georgia, at sa mga nanonood sa ating Facebook. Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika, halina't kilalanin ang wikang Filipino sa 28 salita sa pamagitan ng webinar na ito. Kasama po natin ngayon ay si Ginoong Juan E. Dayang Jr., Charge d'Affaires ng Pasaguan ng Pilipinas sa Ankara, Consul General Sherlyn C. Manangkil ng Konsulado General ng Pilipinas sa Istanbul, mga kawani sa Pasuguan at Konsulado General. Atin ding batiin ang mga kasamahan natin sa Pambansang Komisyon ng Kultura at mga sining NCCA, Binibining Darla Palomar at si Binibining L.A. Manansala, at sa ating tagapagsalita at lecturer na si Ginoong Roy Rene Kagalingan mula sa Linangan Imahen Red. Umpisa ng ating webinar. Una, kung maaari po ay pakibuksan ang iyong mga kamera. Pangalawa, siguraduhin po natin ay nakamute ang ating mikropono habang may nagsasalita. Pangatlo, kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong magtaas ng kamay sa pamamagitan ng pagpindot ng raise hand icon o magsulat sa ating chat box. Pang-apat, hinihikayat po ang lahat ng tapos lecture workshop na ito. At pang-lima, may ipapadala po kaming Google Form o attendance sheet chat box. Maaari po lamang na i-click at sagutin po ito. Para po ito sa ating Certificate of Participation na ibibigay ng NCCA sa mga lumahok ngayon sa ating webinar. At sa ngayon, tinatawagan po namin si Charge d'Affaires Juan E. Dayang Jr. para sa kanyang paunang pagpati. Salamat po. Maraming salamat, Vice Consul Emil, at binabati ko ng magandang hapon ang ating mga kasamahan dito ngayon na nasa embahada at ang ating konsulado sa Turkey, ang mga sumali sa webinar na ito, at pati na rin ang mga nanonood sa Facebook sa iba't ibang bansa. Gusto ko rin pasalamatan ang ating konsulado ng Pilipinas sa Istanbul sa pamumuno ni Consul General Sherlyn Manangkil na kasama natin ngayon dito sa paghahanda sa webinar na ito. Sa pakipagtulungan sa National Commission for Culture and the Arts sa Pilipino ay ang Pambansang Komisyon sa Kultura at mga Sining, sa madaling salita NCCA. Ngayong buwan na ito ng Agosto ay pinagdidiwang natin ang Buwan ng Wikang Pambansa na may temang Pilipino at mga katutubong wika, wika ng kapayapaan, seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Dito po sa embahada, kasama natin ang ating attaché ng pangkultura na si Vanessa, ay nagkaroon na rin tayo ng isang pagtitipon para ipakita ang ating kultura at wikang Pilipino sa ating mga kababayan dito sa Ankara. Kasama na rin ang mga kabataan at kanilang mga anak upang maglaro ng mga katutubong panglaro tulad ng tungmang preso at patintero at iba-iba pa. Ngunit dito naman sa ating webinar ito, alam niyo ba na mayroon 134 na bilang ng wika sa buong Pilipinas? Napakarami po nito. Kabilang na rin dito ang tinatawag natin na sign language. Ayon sa pagsasaliksik ng Komisyon ng Wikang Pilipino o KWF, ilan sa mga wikang Pilipino ay sigurado ay mga nalalaman nyo kung kayo hindi taga Maynila, hindi lapang Tagalog or Pilipino, kundi merong Cebuano, Kapampangan, Bisaya, Waray, Pangasinense, Ilocano, Ilonggo at marami pang iba. Sigurado sa inyo ay may mga ibang wika na kayo nalalaman. Tama po ba? Pwede niyong i-type sa chat box natin kung ano yung mga iba niyo pang alam na wikang Pilipino, na hindi lamang po sa wikang Pilipino at Tagalog. Ngunit kahit tayo iba-iba at samot-sari ang ating wika, mayroon tayong isang wika na nagbubuklod sa atin, ang ating inang wika, ang wikang Pilipino. Kapag pumunta ka sa probinsya ng Pampanga, ang salita nila doon ay Kapampangan. Kung ikaw ay hindi taga roon, na hindi mo maintindihan ang kanilang salita,
sa mga sa akin, kung nagpunta ako sa Ilocos, hindi ko rin maintindihan ang mga pananalita ng ating mga kababayang Ilocano. Ngunit sa aming probinsya, sa Cebu, ang aking ina, nakakaintindi ako ng Cebuano at nakakapagsalita ako ng kaunting Cebuano. Ngunit sa aking ama, na taga-Aklan, doon sa isla ng Panay, iba-iba rin ang wika doon. May Aklanon, Kinaraya, ang taga-Antique, Ilonggo naman sa Capiz at sa Iloilo. So, kanya, meron naman tayong isang wikang pangbansa, ang wikang Pilipino, na nagbubuklod-buklod sa atin. Tayong nandito ngayon sa bansang Turkey ay nasa ibang bayan. Ang ginagamit nating wika ay Pilipino para tayo nagkakaintindihan. Ako inaasahan ko sa mga pangalawang henerasyon ng mga Pilipino at Turkey ay sana ay matutunan nila ang ating wika. Gamit hindi lamang po sa loob ng ating mga tahanan, ngunit pwede rin bumisita sa Pilipinas kung may kakayahan at matuto ng Pilipino sa paggamit ng makabagong teknolohiya. Sa pagdidiwang ng buwan ng wika ngayong taon na ito, mahalaga na hikayatin natin ang ating mga kababayan, lalo-lalo ng mga kabataan, na patuloy na yakapin at mahalin at ipagmalaki ang ating sariling wika at kultura. Hangad po ng embahada at kasama ko na rin ang aking mga kasamahan sa konsulado ng Pilipinas sa Turkey na marami kayong matutunan dito sa ating webinar. Ang ating webinar ay nakikipagtulong ang embahada at ang konsulado ay nakikipagtulungan sa NCCA upang makakuha ng isang dalubhasang magsasalita ngayon na mamaya ay tutukuyin natin. Pero ang pangalan niya ay si Ginoong Roy Rene Kagalingan. Napakagalingan naman ang kagalingan ng apelido. Siya ay sinabi ni Vice Consul, siya ay isa sa mga miyembro ng Samahan ng Makatang at Manunulat sa Pilipino. Sa puntong ito ay gusto kong anyayahan ang ating mahal na Consul General na si Charlene Manangkil na nakabase ngayon sa Turkey upang magbigay ng kanyang mensahe. Maraming salamat. Okay. Charge d'Affaires Juan Idayang Jr. Sa ating kagalang-galang na resource speaker, Ginoong Roy Rene Kagalingan, sa mga kasamahan galing sa National Commission for Culture and the Arts, sa lahat ng mga bumubuo ng Embahada o Pasugoan ng Pilipinas sa Ankara, mga kasamahan ko sa Konsulado General ng Pilipinas sa Istanbul, mga kababayan sa buong Turkey, magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang buwan ng wikang Pilipino. Tulad ng sabi ni CDA Dayang, ang buwan ng Agosto ay tinalaga bilang buwan ng ating wika. Kaya naman lubos kami nagpapasalamat sa ating mga kababayan na nakikiisa at tumalo sa lecture workshop na ito. Ito ay isinasagawa ng Embahada at Sentro Rizal sa Ankara kasama ang Konsulado at National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng workshop na ito, layunin naming iparating ang aming paggalang sa kahalagahan ng mga wika mula sa iba't ibang sulok ng ating bansang Pilipinas. Hangad din namin na ang workshop na ito ay makapagbigay buhay sa kwento ng pagkakaiba-iba at higit sa lahat pagkakaugnay ng ating mayamang kultura. Ang wikang pambansa ay bahagi na ng identidad o pagkakakilanlan ng ating bansa. Ang ating wika ay isa sa gisag ng pagkakabuklod ng mga Pilipino. Nawa ay magsilbi ito na hakbang para sa higit pa na pagkakaisa ng mga Pilipino, hindi lamang dito sa Turkey, kundi sa buong mundo. Sana mag-enjoy po kayo at muli maganda at maligayang buwan ng wikang pambansa. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay ang wikang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po, Consul General Charlene Manangkil. Isang magandang hapon sa ating lahat. Ikinagagalak ko naman pong maipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita ngayong hapon. Si Ginoong Roy Rene S. Kagalingan ay kasalukuyang Senior Language Researcher ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Kabilang sa kanyang interes sa pananaliksik, ang panitikang bayan, katutubong kultura
at kulturang popular na itathala na ang mga akda ni Ginoong Roy sa likhaan ng UP, ani ng CCP, montage ng UST, San Telmo Magazine at iba pa. Nailimbag naman ang mga salin niya ng panitikan ng daigdig ng KWF Aklat ng Bayan at Ateneo de Naga University Press. Nitong 2022, na shortlist si Ginoong Reyes sa Ateneo Art Awards, Purita Calaw Ledesma Prizes in Art Criticism at kasungkit niya ang unang gantimpala sa Premyo Lira, isang pambansang timpalak sa tula. Kumukuha siya ngayon ng Master of Arts in Cultural Heritage Studies sa Universidad ng Santo Tomas. Samahan niyo po akong lahat na salubungin ng mainit na pagbati si Mr. Roy Rene S. Kagalingan. Yan, maraming salamat, Maika. At pagbati po muli sa ating kagalang-galang Ma'am Sherlyn, sa ating pong CDA, kay Sir Jed, kay Emil, sa mga kasama ko po sa NCCA, no, sa pangunguna po ni na LA. At syempre po kayo po mga kababayan ko. Magandang paggabi na dito mula sa Pilipinas. Maulan po dito ngayon. No? At ako po yung magbibigay ng... Ginoong Roy, hello? Yes? maaari po ba tayo muna magpakuha ng litrato bago natin simulan ng iyong lecture? Pwede po. Okay po. So Sige inanayahan po natin lahat na buksan ang iyong mga kamera. Salamat po para sa ating Clark. Pabilang na lang po ng mga kuha niyo po ng picture. Salamat. Litrato. Salamat po. Okay, ready na po ba tayo? Okay. Smile po. Isang ngiti lang. Isa pong ngiti. 1, 2, 3. Okay, wait lang po Hold lang daw yung ngiti. I-save lang po. Okay, isa pa po tayong litrato. Okay. Smile po. 1, 2, 3. Okay po. Okay, salamat. Pwede na po. Yan, sige po. Sa pagsisimula ko po, gusto ko lang din malaman yung mga pinanggagalingan po nating lugar. Pwede niyo pong i-chat yung mga nakikita ko nga po kanina, yung mga wikang sinasalita ninyo. Baka may gusto pang humabol. Dahil paraan ko rin yan para makilala pa kayo bilang mga kababayan ko rin. Ako nga pala si RR. Pwede niyo po akong tawaging RR. Mas maikli na po. Ano po ako, dito taga-Pasig. Baka may mga taga-Pasig dyan na mga ninuno nila dito sa NCR. At taal na Tagalog po ako. Ang wika ko po talaga ay Tagalog, at Filipino nga po ang ating wikang pambansa. Kaya yan si Ma'am Sherlyn po, Bisaya. At isang malaganap din na wika natin sa Pilipinas. Sabi nga nila, kapag marunong ka mag-Ilocano, Filipino at Cebuano, Bisaya, ay talaga mas marami kang makakausap ng mga Filipino sa buong Pilipinas. Yan, si Sir Emil daw, Quezon City lang. Yan, lapit lang. O mag-milestone nga rin tayo muna. Kahapon po, ayan si Sir Jed, yung Akyanon, yung nawawala yung L, nagiging Y, pagka sa Akyanon, ganyan yung mga kakilala ko sa Kalibo, ganyan ang kanilang wika, At ang Panay nga po ay napakamayamang lugar sa wika din natin, Samar, di ba? Mayroong waray tayo doon, na wika. At milestone din tayo. Kahapon po, dito kasi sa Pilipinas, kahapon, 19. May pinagdiwang tayo nung isang araw, nung 19. Alam niyo po ba yon? At isa sa mga dahilan kung bakit tayo may wikang pambansa ngayon, kahapon po ay 145th kaarawan ni Manuel L. Quezon. Matagal na pong wala si President Quezon, na baka sabihin nyo 145 years old na siya. Pero birthday niya po kahapon. Isa po siya sa mga dahilan kung bakit tayo may wikang pambansa. O baka may mga taga Quezon dyan, taga Baler. Shout out naman, di ba? Diba? Siya po ang dahilan kung bakit din tayo may wikang pambansa ngayon. At tinaguyod nila nung panahon na kailangan nila ng mga bagay na magbibigkis sa kanila, sa pagiging Filipino natin. At isa yon yung wika natin. Kasi nung panahon na yon, pwede silang pumili na Ingles o Espanyol ang gawing wika ng Pilipinas. Pero ang ginawa ng ating mga ninuno, katulad ni Manuel L. Quezon, ay pinili nila na dapat yung sariling atin, walang pambansang pagkakaisa,
kung hindi sariling atin ang gagamitin. Ano? Kaya magpugay po tayo, no? Kay Manuel L. Quezon. Siguro kung may panahon kayo para manood ng mga pelikula, panoorin niyo po yung Quezon's Game, no, na pelikula ni Manuel L. Quezon, na makikita ninyo yung kabayanihan ng ating ama ng wikang pambansa. So muli po, ako po si RR. Mula po ako sa Samahan ng Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo. No? Samahan po kami ng mga makata na itinatag ni Pambansang Alagad ng Sining, National Artist Virgilio Almario. At sumusulat po kami sa wikang Filipino. At mga cultural worker din po kami. Ako po ay nagtatrabaho sa ahensya ng pamahalaan para sa wika at naglilingkod sa sambayanan, ano, sa ating wika at kultura. Okay, kaya napakahalaga po ng mga ganito ko po na kahit anong araw pa po, no, para marating ko po kayo, maabot ko po kayo, matuto tayo sa isa't isa. No, ang aking po ituturo ay gusto ko talaga maging masaya, no, yung pagtuturo natin ngayon. Alam ko baka medyo alanganin yung oras ngayon pagka ganyan, di ba? Siesta time, tama, no? Sa Pilipinas, ano? Mga bata pinapatulog ng ganyang oras. Pero sa akin, tuturo ko yung wika sa inyo at maglalaro tayo sa pamamagitan ng pagsusulat din. Mamaya, dalawa po yung bahagi ng aking panayam. Una, tuturo ko sa inyo yung lawas o yung range ng ating wikang pambansa at ang mga konsepto ng pagiging Filipino. At pangalawa, magtuturo ako tungkol sa tula. No? At susulat tayo ng tula. Yun yung tangatlong gawain. At sa paraan, ito ay nakakaugnay tayo, nakakabalik tayo, no, sa ating bansa. No? Nasa Turkiya man tayo, no? Medyo malayo, no? Pero nakakabalik tayo sa ating bansa sa pamamagitan ng ating wika. Sige. Mag-share screen lang po ako. Hindi po ako ng permission na makapag-share screen para po masimulan na natin, ano, dalawang bahagi. At yun, kung 3 oras ang ibinigay sa atin, sana abot naman tayo niyan. Ano? Magkakaroon din naman ng break. Alam ko may 5-minute break pagkatapos ng aking panayam. Sige po, pwede na po ba mag-share? Ayan, share na ako. Okay. Di ba ang pamagat po ng ating ng aking panayam ay kilalanin ang wikang pambansa, no, ang wikang Filipino sa pamamagitan ng 28 salita. Okay? Ano po yung 28 salita na iyan, di ba? Matatanong ninyo. Ayan po ay mga bahagi, no, ng ating wika, ng ating alpabeto. Alam niyo po ba yung alpabeto natin? Di ba? Nakabutan niyo ba yun? Yung may 28 letters ang alphabet natin. O baka yung mga magulang ninyo, inabutan yung 20 letters ng abacada. Wala pong problema doon kasi 1987 ito ipinasok, no, sa ating wika, no, yung pagkakaroon ng 28 titik ng alpabeto. At gusto ko sana na makilala pa ninyo yung bayan natin sa pamamagitan ng ating sariling wika. Okay? So yan, magandang araw po sa inyo, no? Sana po ay okay kayo diyan. Nakikita ko nga yung Team Philippines in Turkey, no? Mga kababayan ko na nandiyan, ano? Sana po okay kayo. Dito sa Pilipinas medyo maulan, ano? Talagang iba na ang ating klima, no? At talagang matindi, ano, sukdulan at syempre bumabaha lagi sa Pilipinas. Sa Maynila pala. Okay? Oh. Ang tanong ko talaga, gaano ba natin kakilala ang ating bayan, no? Maraming mga bagay na nagpapaalala sa atin. Sige nga, halimbawa sa inyo, ano yung pwede niyong i-chat? Ano yung mga bagay na nagpapaalala sa atin sa pagiging Filipino natin o yung Pinoy pride, 'di ba? Yung mga ganyan, mga bagay na nagpapaalala. Sige nga, tingnan natin yung chat. O, yung mga bagay na ipinagmamalaki natin, no, bilang Filipino. Sige, mamaya titingnan ko yung chat, ha. Pero dito, gusto natin, may nagsabi kasi nga na isang antropologo, no? Sabi niya, mahirap mahalin ang isang bagay na hindi natin kilala. No? Kaya marami natin siguro yung iba sa atin sinasabi yung Pilipinas, hindi ko siya ganoon kakilala. Kaya nahihirapan tayong magkaroon ng pakialam sa Pilipinas. Ano? Pero sa ating mga nag-aaral at nagmamahal sa bayan, ano, napakahalaga sa atin na makilala yung bayan natin. No? Kasi pagkahabang nakikilala pa natin yung bayan natin, ay mas tumataas pa, no? Sumisidhi, no? Umiigting ang ating pag-ibig para sa bayan dahil kilala natin siya. At alam natin kung paano pahalagahan yung mga bagay na matatagpuan sa ating bayan. At higit sa lahat, yung mga kapwa nating Filipino na narito at nasa labas din ng bansa.
So ang hamon ko nga talaga, makilala pa ang ating bayan sa pamamagitan ng alpabeto. Di ba? Para napakasimpleng bagay ng alpabeto. Pinapakanta ba kayo ng mga magulang ninyo ng alpabeto ng bata kayo? Yung A, B, C, D, di ba? E, F, G, H, I, yun, no? Parang ganun lang yung gagawin natin. Pero bawat titik may matututuhan tayo. At matututuhan natin yung malawak na konsepto ng Filipino. Yan. Okay? So makikilala natin ito sa ating mga wika. Ang tawag po kasi sa wika ay intangible heritage. Diba? Hindi po siya nahahawakan, hindi nasasalat, hindi natitikman ang wika. Pero yun po ang marami sa atin. At yun ang kayamanan ng pagiging Filipino. Yung pagkakaroon natin ng mga wika, maraming wika. Nasabi na po ni Sir Jed kanina na 135 yung wika sa Pilipinas. Napakarami po natin. Bawat wika ay isang kayamanan, isang kamalig o warehouse ng karunungan, o isang gusali ng kultura ng kasaysayan ng mga pangkat na nagsasalita nito. So isipin niyo sobrang dami nating kayamanan. Wala po tayo yung mga Great Wall, wala tayong mga malalaking mga templo, kung meron man mga simbahan ng panahon ng Espanyol. Hindi naman tayo umiiral lang ng Espanyol pa. Panahon lang ng Espanyol, di ba? Wala tayong mga pyramid, di ba? Mga Machu Picchu, na mahirap magkumpara, pero meron din tayong mga sariling kayamanan. At yun po yung mga tinantype nyo kanina, yung mga wika natin. At yun ang pinagdiriwang din natin tuwing Agosto. Siyempre, inuuna natin doon yung ating wikang pambansa. Ang wikang pambansa po natin ay Filipino na F, Filipino. So yan po ang wikang pambansa. At hindi po siya Tagalog, Iba po yun sa Tagalog. Pinagbatayan yung ating wikang pambansa, ibinatay siya sa Tagalog, pero ang identity niya ay hindi na lamang Tagalog. Makikita niyo po yan dito sa example ko. Bakit? Diba? Gusto natin ipakita na yung pagiging Filipino, hindi naman po pagiging Tagalog lamang. Diba? Ang pagiging Filipino ay pagiging Cebuano. Pagiging Filipino ay pagiging Ilocano, pagiging Ilonggo, pagiging Meranao, pagiging Ivatan, pagiging Waray. Iba-ibang identities, ang nasa, at binubuklod tayo ng concept natin ng wika. Na yung Filipino, wini-welcome niya rin, niyayakap niya yung mga iba pang mga wika sa Pilipinas. Kasi tingnan niyo, 135, yung wika natin. Dami, di ba? Nakita niyo po ba kung gaano kakulay ang ating mapa? Bawat kulay po yan ay wika, ng mga kababayan natin. So maganda, lugar niyo rin yung mga wikang sinasalita ninyo. Ano ibig sabihin yan? Linguistically diverse ang Pilipinas. Multicultural ang Pilipinas. At yun ang kayamanan natin. At dapat ay pinagdiriwang natin yan. Isipin po ninyo, bagaman marami tayong wika, magkakamag-anak naman po yung mga wika natin. Diba? Magkakakonekta yan. At isipin din po natin, bilang arkipelago tayo ng mga wika, dapat napapalibutan po tayo ng tubig. Gagamitin ko yung analohiya ng isang scholar din natin. Sinabi niya, di ba, yung tubig, hindi po tayo pinaghihiwalay ng tubig bilang arkipelago. Yung mga ninuno natin, tinuring niya ng mga highway, ng mga daan. Pinagkokonekta tayo ng tubig. Hindi tayo pinaghihiwalay ng tubig. At yung mga wika din natin, ay pinagkokonekta tayo, hindi tayo pinaghihiwalay dahil magkakamag-anak din ng ating mga wika. At meron din tayong isang wika na nagtatahi-tahi rin dyan sa ating diversity, di ba? So yan po yung Filipino na ating national language, na lingua franca ng Pilipinas. So kahit saan ako magpunta sa Pilipinas, makakatiyak ka na makakausap mo yung kababayan mo sa Filipino. Bagaman may iba-ibang paraan ng paggamit at kailangan intindihin po natin yun. At ipagdiwang kung paano mag-Filipino ang isang Cebuano, kung paano mag-Filipino ang isang Magindanaon, kung paano mag-Filipino ang isang taga-Palawan po yan. Pero dapat nagkakaintindihan pa rin tayo. At hindi yung, di ba nangyayari yun minsan yung nag-aasaran tayo kapag iba yung punto, di ba? Pagka iba yung paraan ng paggamit. Pero ano po yun iwasan po natin yun kasi pagdi-discriminate din yun sa sarili natin, di ba? Sa kapwa Filipino. So yan, tingnan niyo lang po yung mapa. Tuwing gusto niyo mag-isip ng kayamanan, ano ba yung mga kayamanan ng Pilipinas? Yan po, yung wika.
Bakit? Yung wika, nandiyan po yung ating panitikan. Nandiyan ang tala sa kasaysayan. Nandiyan ang kultura. No? Ayan po yung manifestasyon ng ating kultura, ang wika. Kaya dapat pinagdiriwang po natin yan. At nakakalungkot nga, meron po tayong ilang mga wika ng mga kapatid natin. Halimbawa, yung mga kapatid nating Aita ay nanganganib ng maglaho, maging extinct. No? Nawawala ang isang kultura, ang isang pangkat kapag nawawala yung wika nila. Pwede ma-preserve, oo. Pero ano ang saysay ng wika kung wala na yung nagsasalita nito? Diba? So yan, ang tawag ko rin sa mga Aita, mga kapatid po natin sila. No? At kasama natin sa kapalaran ng pagiging Filipino. No? Ang ating mga kapatid na Aita at lahat po ng mga nagsasalita ng iba't ibang wika na ganyan, no, sa buong Pilipinas. So, kailangan pagdiwang natin yan, ha? Ang ating wika, marami. Yan yung una nating take away. Maraming wika sa Pilipinas. At merong wikang nagbubuklod doon, no? Yung Filipino. So yan, pagka sa inyo, payo ko rin po sa inyo, sa mga magulang o sa mga anak na dyan, kung meron pong bukod sa Filipino na may wika po ang inyong magulang, kausapin ninyo ang inyong mga magulang o magpaturo kayo sa inyong mga magulang, no, sa paggamit ng inyong katutubong wika. Paraan din yan para ma-unlock yung kanilang nakaraan, no, para makakonekta ulit tayo doon sa ating pinagmulan dito sa Pilipinas, 'di ba? Ang kanilang mga awitin nung bata sila, ang mga kwento ng mga magulang din nila, 'di ba? Paraan 'yun para lumapit pa rin tayo, malapit pa tayo lalo sa puso at alaala ng ating mga magulang, 'di ba, ng ating pinagmulan. So 'yan, maganda pong matutuhan, no? Aralin ng Filipino, aralin din yung mga wika ng inyong magulang. Dahil yun po tayo, no? Kung sino po tayo. Okay. So, sabi ko na nga, no, meron tayong wikang pambansa. No? Kung kahit nga sa Turkiya, ay katulad din nun, sa bungad ng 20th century, ay nagkaroon ng pagkilos sa inyong bayan na kinaroroonan para sa pagtataguyod ng sarili nilang wika. Hindi po nagkakalayo. Sa tansya ko, alam ko 6 or 7 years lang ang pagitan sa pagtataguyod ng ating mga wikang pambansa. No? Kaya meron din tayong pagtutulad sa Turkiya sa kanilang pagtataguyod ng sariling wika. Bakit? Kinailangan din nila ito para pagbuklurin yung mga kababayan nila. Diba? Tayo rin, gano'n, diba? Nung panahon ng Amerikano. Kaya meron din tayong nakataling kapalaran sa isa't isa at sa ating mga wikang pambansa. Okay? So yan, no? Ulitin ko, ha? 135 na wika. Tapos, isang wikang pambansa, yung Filipino. Diba? Ngayon naman po, yung alpabetong Filipino, ito po yung main gist ng aking lecture, yung pinakaubod. At gusto ko nga talagang bigla ninyong mapagtatanto, marirealize na parang, wow, may mga ganito pala sa bayan ko. Wow, ganito pala yung tawag sa ganyan. Diba? Talagang inilalapit ko lang. Gusto kong talaga maging masaya at matuto kayo. No? At kahit kayo, pwede nyo gawin yan. Maglista kayo ng alphabet. Isulat niyo yung mga bagay na nagpapaalala sa pagiging Filipino natin. No? Napakagandang bagay. No? Okay, so ito po ang ating rundown sa alphabet. So 28 to 28. At para tayong lilibot sa buong Pilipinas, mga kababayan ko. Okay, tingnan niyo. Yan yung ating alphabet, di ba? Yan yung ating alphabet. Dadaanan natin lahat yan. Alpabeto, alpabetong Filipino. 28 letters. Sige. Yung mga titik na ito ay para sa ating lahat. No? Para sa mga Filipino. Tingnan niyo to. Halimbawa, yung mga titik na yan, F, J, V, at Z, ginagamit po natin yan para sa mga native languages. Kasi diba sinabi ko, nung dati, 20 lang yung letters ng ating alphabet. Tagalog alphabet lang yun. Yung Filipino alphabet, dinagdagan ng 8 letters. C, F, J, N, Q, V, X, at Z. No, yung C, N, Q, at X para yan sa mga foreign words, no, like Spanish at English, di ba? So, diba si Quezon, yung mga iba-ibang mga scientific terms, pwedeng gamitin yan. Pero mamaya makikita ninyo, F, J, V, at Z, ginagamit sa native words. No? So, hintayin nyo yung mga iba't ibang mga salita. So, ito na yung ating alpabeto. Kilalanin natin yung yaman ng pagiging Filipino. Okay, hindi lang pagiging Tagalog, Pagiging Filipino ay ang pagsasama-sama, ang paghahalo-halo ng iba't ibang mga pangkat sa Pilipinas. Hindi lang pagiging Tagalog, Dahil hindi tayo Manila-centric, no? Ang gusto natin, yung pinakita kong mapa, yun ang Pilipinas. Yun ang pagiging Filipino, di ba? Okay. Sige, tuklasin natin, ang sariling atin. No? Sige nga, kilala nyo ba to? Kung letter A tayo, dapat letter A.
Di ba? O, sige nga. Sasabihin ng iba mag-joke, ay ano po yan? Alabaw. Inalis lang yung K. Alabaw. Ayan. O, letter A. Di ba? Baka may gusto mag-chat o baka familiar kayo na tinatawag kung anong tawag dyan. Sige nga. Sige nga. Baka meron. Nakikita naman na maiging screen ko ha. So ito. Ang tawag dito, letter A, sa sinaunang Tagalog at sa Ilocano ay anuwang. Yung kalabaw. Kasi Malay yung kalabaw, no? Carabao pag English. Baka alam ng mga magulang nyo yan ha, anuwang. O kahit sa Ilocano ha, anuwang ang tawag. Ibig sabihin, kahit noon pa, may tawag na yung mga ninuno natin sa sarili nating hayop. Kasama nila sa ano yun eh, sa agrikultura, di ba? Kasama nila sa pagsasaka. May sarili silang tawag, di ba? Yan ang una. Anuwang, di ba? O eto nako, sikat na sikat. Kung letter B, di ba? O anong tawag natin diyan? Sige nga. Baka pwede mag-chat, pwede ring mag-on ng di ba? Check ko yung chat. O sa anuwang daw, sabi po ni CDA Jed. Anuwang din. O arabaw, alabaw. Sabi sa NCCA. O, di ba? Tinatawag natin, ano po yan? Philippine Eagle, Philippine Eagle. National Bird of the Philippines. Di ba yung Philippine Eagle, English? Yung mga ninunuba natin, nung wala pa yung mga Amerikano, nung lumilipad yan, sabi, oh look, it's an eagle. Nag-i-English na ba yung mga ninuno natin dati? O kahit agila. Espanyol yun eh. Habla Espanyol. Mga ninuno natin nung wala pa yung mga Espanyol, nandiyan na yung ibon na yan. Agila. Di ba? Aviones, agila. Espanyol yun eh. Di ba? Letter B. Yung haribon, narinig nyo na ba yung haribon? Di ba ang tawag doon ay haring ibon? Tagalog ang mga gumawa nun eh. Hindi lang naman Tagalog ang nakakaranas niyan, di ba? Sa Davao yan, sa Mindanao, sa mga Manobo, sa mga taga Samar Leyte, nakakarating yung ibon na yan. Ang tawag po nila dyan ay, Banoy. Di ba? Banoy ang native name, ang katutubong tawag. Di ba parang sariling atin, hindi natin matawag sa sariling atin. Di ba? Yun ang yun ang kailangan natin talagang matuklasan din. Napakaraming bagay na dapat ipagmalaki pero hindi natin matawag bilang sariling atin sa sarili nating wika, di ba? So Banoy, sa iba Banog ang tawag, di ba? So yan, di ba? Napakaganda, ang ganda nga ng fact diyan, di ba, sa mga Banoy. Pagka nagpare sila, buong buhay silang dalawa lang ang magkasama. Diba? Sana lahat loyal katulad ng Banoy, diba? Yung pares nila silang dalawa lang magkasama habang buhay. Galing. Sweet nila, diba? Sige, sumunod. Letter C. Pagka sa letter C, pwede nyo pong gamitin ito, no? Sa mga proper noun na may pinangalan sa atin ng mga Espanyol, diba? Ginamit ng Espanyol, ginagamit din po yan. Ako nga, halimbawa, yung pangalan ko dapat letter K yan, kagalingan, ano? Pero nung sa register ng panahon na Espanyol, C ang ginamit. Ito, nakapunta na ba kayo rito? Napakagandang kuweba sa Cagayan. Yan, tama si Micah. Calao Cave. Diba? Calao. Kapag nirespell nga natin yan, pwede nang gamitin yung K. Pero sa ngayon, proper noun kasi yan. Kaya ginagamit yung C kung paano siya in-spell sa Espanyol. Okay? Calao Cave. Ganda dyan. Pumunta kayo. Pagkasabi nga sabi po sa atin, ng ating mga Pinoy, si Ma'am Sherlyn at si Sir Jed, kung may pagkakataong bumisita sa Pilipinas, napakaraming pwedeng puntahan, na hindi mall. Kahit yung mall, marami na rin siguro kayong mall dyan, di ba? Pero wag ng mall. Pumunta tayo yan. Sa amin daw po yan sa Cagayan, sabi ni Sir Danny, di ba? Di ba? Dapat proud tayo dyan. Natural formation, napakagandang kuweba. Natagpuan ng isa sa mga pinakamatandang tunay ng pagtira ng tao sa Pilipinas, yung Calao Man, 'di ba? Sa Calao Cave. Diyan din nakuha yan 'di ba? So, dapat proud tayo diyan at dapat kilala natin, 'di ba? Sumunod. Yung dangal. Letter D. Letter D na tayo. Yung dangal, magtuturo rin ako sa inyo ng mga concepts, 'di ba? Katangian o kalagayan ng pagiging mahusay, mahalaga, karapat-dapat o pagalang-galang, 'di ba? Kaya sinasabi natin kapag
Marangal ba yung taong yan? Marangal ba ang pinuno namin? Marangal ba ang hinalal nating mga pinuno? Di ba? Yung ganyan. Dahil meron silang mga ganyang katangian. Napakahalaga po ng konsepto ng dangal. No? So yung tao, sabi nga may kasabihan, di ba? Ang taong hindi alam ang sariling kultura at kasaysayan, no, malamang walang dangal dahil hindi niya kilala yung sarili niya. Kaya napakahalaga po niyan. Di ba tayo dapat tayo dun sa ating sariling kasaysayan at yung mga pinaglaban ng mga ninuno natin. Kung tunay na marangal, dapat inaalam natin. Di ba? So kagalang-galang. Di ba? Magandang gamitin, di ba? Dangal, karangalan, di ba? Napakahalagang konsepto po niya sa pagiging Filipino. Sumunod, dangal ha, dangal. Iba po yung angal ha, pagka walang di. Iba yon ha, angal. So dangal, okay? O, kung nagugutom na kayo, alam niyo ba kung ano to? Ebon. O letter E, hindi Tagalog ha, Kapampangan. Di ba? Meron po ba tayong kasamang Kapampangan dyan, di ba? Ebon. Sa mga Kapampangan, yung ibon, yung itlog. Di ba? Ako, napakasarap kumain dyan ng mga pagkain ng mga putahe ng mga taga Pampanga. Di ba? So, ebon, ha? Okay, yun ang tawag nila. May letter E, hindi I, ha? Ebon. Di ba? May kwentong nga sila doon sa isang tulay sa Kalumpit, di ba? Yung sa Bulacan yun. Pagka tumawid daw yung ebon doon, pagka tumawid doon sa tulay, sobrang haba kasi na napipisat na. Nagiging ng ibon, nagiging ng sisiw sa sobrang haba ng tulay. No, pero yan, ebon, di ba? Yan po ay bahagi ng kultura rin natin, yung tawag ng mga Kapampangan. At syempre, bisita rin kayo sa Pampanga, napakasarap nga po ng pagkain. Okay, sige. O, fegerung. Ano po ito ha? Instrumento ng mga kapatid nating Tedoray. Okay, so mga pangkat po yan ng mga katutubo. Okay, fegerung. No? Meron tayong sariling mga instrument na ginagamit, di ba? Iba-iba rin po, meron po mga iba-ibang mga gamit ang mga instrument natin. Meron ako narinig sa mga Tedoray grupo pa na ginagamit nila yung isang klase ng instrument para sa pagpapatubo ng mga halaman. Naniniwala sila na tumutubo yung halaman, no? Kwintangan kayo, kung tama yung alala ko ang tawag, di ba? Napakarami ng tawag natin sa iba't ibang mga instrumento sa Pilipinas. So, yan, no? Katutubo yan. Ito rin, isang napakahalagang konsepto sa atin sa pagiging Filipino. Letter G. Sige nga, baka merong gustong manghula. Isipin natin, ano kaya yun? Di ba? Yung pagka napapakiramdaman mo na nasa mabuti kang kalagayan, di ba? Malayo ka sa sakit, nakakahinga ka ng maluwag. Di ba? Ano yun? Ang konseptong yun, yan, tama si Sir Emil. Ginhawa. Napakahalagang konsepto. Di ba kahit pagka binibigkas mo, parang ginhawa. Parang nararamdaman mo yung hagod, di ba? Ginhawa. Di ba? Kapag walang kapansanan o malusog ang isang tao, mithiin natin to, di ba? Kaya rin halimbawa walang masamang ugali, yung malinis ang kanyang puso. Walang ligalig o maganda yung kabuhayan niya, yung pamumuhay niya, maginhawa siya. Di ba? Tapos, hinahangad natin to para sa ating sarili, di ba? Kahit naman din sa kwento ng ating paglibot sa daigdig, no? Kasi gusto natin ng maginhawang buhay at maginhawang buhay para sa ating mga pamilya, di ba? At ipa-plug ko na naman, pagka nabalik kayo sa Pilipinas, bisita kayo sa Maginhawa Street sa lungsod Quezon. Doon po marami masasarap ding mga kainan. Tsaka mga pwedeng bisitahing mga bookstore, pwedeng bisitahing mga iba't ibang shop. Diyan po yan sa may UP. No? Bisita po kayo sa Maginhawa Street. At kung alam nyo rin po, di ba? Doon din nagsimulang Maginhawa Community Pantry ni Patreng nun. Di ba? Parang naisilang sa isang kaling nakapangalan sa ating mithiin na kagandahan sa buhay o yung kaluwagan o yung estado na maayos sa atin sa Maginhawa Street. Diba? Napakaganda ng pangyayaring yun, ano? Yung pagtulong ni Patreng at yung mga iba't iba pang sumama sa kanya. Sinilang po yun sa Maginhawa Street. Okay, sige po. O, sumunod. O, di ba? O, may mga kilala ba kayong heroes, bayani? Di ba? Bayani sa Pilipinas.
na hindi hindi panahon ng Espanyol. Sige nga. 'Di ba? Marvel, ang daming heroes, 'di ba? Anong phase na ba ngayon ng Marvel, 'di ba? Ang dami ng mga bayani sa hero sa Marvel. Tayo, meron din tayo niyan. No, bago sina Rizal, bago sina Bonifacio. Ang tawag po sa kanila yung mga bayani ng epiko natin. Alam niyo po ba yung mga epiko? Yung mga ipinapasa ng mga ninuno natin sa sumunod na lahi sa pamamagitan ng sinachant siya, inaawit siya, nire-recite siya. Halimbawa, yung nasa likod ko sa Banawe, meron silang sariling epiko. Ang tawag ay Hudhud. Di ba? Hudhud ni Aliguyon kung yung particular na episode sa isang tauhan nila, sa isang bayani nila. Meron tayong 50 ganyan. No? Tama, si Maika, si Lamang, di ba? Bayani ng mga Ilocano. Di ba? O, tula lang sa sa Manobo, di ba? O, eto tama si Sir Emil, galing O, Humadap nun. Siya po ay bayani ng bayani po siya ng sa Isla Panay. Okay? Ang ganda nga ng mga pagkabinasa niyo po yung mga kwentong ganyan. Pwede po kayong bumili ng mga libro na o kahit hanapin sa internet, may mga pagsasalaysay ng mga epiko. Kahit sa NCCA, alam ko meron eh. So yung kwento niyan, di ba? Tawag dito, upaan sila. Nagkakaroon ng mga paghahanap sa mga nawalang pag-ibig, no? Pagligtas sa mga ama, sa mga bayan, no? Na mahiwaga, no? Ang tawag nga nila doon, kagila-gilalas. Okay? Diba? Magkapatid sila ni Labaw Donggon at Dumalapdap. Okay? So sila ay mga bayani ng Isla Panay, no? Basa kayo niyan, no? Magandang kwento niyan. Ang ganda ng mga kwento, iba't iba mga variation, inaawit ng mga ninuno natin yan dati. No, sa ilang bahagi nga ng Panay, maaawit lang ang mga ganitong epiko kapag gabi na at nakasakay sa duyan yung aawit. No? Kailangan nandun siya sa ganoong moment para awitin niya yung epiko. So kung may pagkakataon pa nga kayo pag nakapunta kayo sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, tanong nyo, ay meron hubang ganito? Meron hubang ganyan? Or hanapin nyo yung mga recording. Sa totoo nga, yung dalawa sa ating mga epiko, kung alam niyo, 'di ba, yung epiko nga ng Hudhud, no? Hudhud ni Aliguyon sa Ifugao at yung sa Darangin ng mga Meranao, in-inscribe po yan sa UNESCO bilang isang mahalagang pamana sa daigdig, no? Bilang isang pamanang pangkultura. Meron po tayong 50 epiko sa buong Pilipinas. Iba't ibang grupo. 'Di ba? Napakarami. Yung mga ibang kultura, 'di ba, parang halimbawa kahit sa iba parang 1, 2, 3, 50. Ang dami. 'Di ba? Kaya magtanong-tanong din po kayo sa mga magulang ninyo o sa mga kamag-anak ninyo kung may epiko ba tayo? Meron ba tayong awiting bayan? Meron ba tayong mga lumang mga kwento, mga alamat, 'di ba? Kasi doon talaga nakikilala na natin yung bayan natin, pinagmulan natin. So, ang ganda nga itong gawa ng mga siguro, 'di ba? Yung Marvel din naman ganoon. Kumukuha sila sa iba't ibang mga mitolohiya ng daigdig. Ginagawa nila ng kwento, 'di ba? Halimbawa si Thor, ano yun, Norse god yun eh, 'di ba? Ginawa nila ng kwento. So tayo kayang-kaya rin siguro kung may mga creatives po sa inyo, mga artist, mga gumagawa ng kwento. Pwede niyo gawan ng comics yan, pwede niyo gawan ng iba't ibang atake, no? Interpretation ng ating mga bayani ng epiko. Sige, sunod na tayo. Okay? Nakakita na ba kayo ng ganito? Letter I na, no? Ilahas na ilang-ilang. Alam natin yung ilang-ilang, di ba? Ano yun, di ba? Bulaklak na mabango. Kung hindi ako nagkakamali, isa yan sa ginagamit sa isang pabango ng Chanel, alam ko, yung ilang-ilang. Dahil yun nga yung qualities niya, no? O yung ilahas. Meron tayong salita, no? Para sa yung ilahas ginagamit, alam ko sa sa Isla Panay, no? Ilahas ginagamit din sa Visayas, no? Salita siya para sa pagiging wild. Okay? Likas na kalagayan para sa kapwa flora at fauna, para sa mga hayop at halaman. So, ito gusto ko lang sabihin, wildflower. 'Di ba? Pagka ilahas ka, wild ka. Katangian ng pagiging wild. Tignan niyo yun, yung mga ninuno natin may salita para sa pagiging wild, 'di ba? Na hindi domesticated, 'di ba?
Okay, so yan madalas makikita yan sa mga gubat, no? Sa mga lugar na malayo sa sibilisasyon, yung mga ilahas na bagay. Di ba? Ganun konsepto sa ating ibig sabihin ito, kahit noon pa, yung mga ninuno natin, syempre may konsepto na sila ng kung ano yung wild at hindi. Ano yung kanilang kukunin mula sa gubat para sa kanila, no? Sa kanilang paggamit, no? At hindi yung labis-labis. Sa totoo lang po, kung aaralin po ninyo yung mga salitang ito at yung mga konsepto sa pangangalaga ng mga hayop, pag-unawa sa kalikasan, makikita ninyo kung gaano ka-responsable rin yung mga ninuno natin sa kalikasan. No? Hindi katulad ngayon na labis-labis din tayo. Kaya nagkakaganito ang kalikasan. Okay. Sumunod. Sa mga tausug, yung mga tausug, mga kapatid natin tausug sa Mindanao, ang bigkas dito, janji. No? Janji. Ibig sabihin yan, pangako o kasunduan. May salita sila para doon, no? Sa mga kapatid nating tausug. Janji. Di ba? Napakaganda ring salita na posible pagka inaral pa natin yan kung paano yung mga konsepto nila ng pagpapangako sa isa't isa. Ano yung mga kasunduan. Di ba? At pagkakaroon ng isang salita. Di ba? Sa mga tausug, sa mga kapatid nating tausug. Sa Muslim yan, ha? Tututo tayo mula rin sa kanila na dahil mga Filipino rin sila. No, ang pagiging Muslim ay pagiging Filipino rin. Diba? So yan, mga kapatid natin sa ng mga tausug. Sumunod. Ito, anong pinagdiriwang natin tuwing ika-12? Nagkakaroon din ho ba tayo ng celebration? Malamang sa pangunguna po ng ating embahada tuwing ika-12, diba? Ng Hunyo. Ano ang pinagdiriwang natin? Ang araw ng kalayaan, di ba? Napakahalagang konsepto ng kalayaan sa ating kasaysayan, sa pagiging Filipino, di ba? Ano yung root word niyan? Laya, di ba? Pero kinuha ko na yung K. Kasi yung K, ginamit din yan ni Bonifacio bilang simbolo nga nung kanilang paghihimagsik, no? Kung titingnan niyo talaga, dapat napakahalaga na ang pagiging malaya, ito yung wala kang hadlang, at walang balakid, di ba? Yung pagkawala ng estado ng pagiging alipin, no? Kung dapat pinagdiriwang natin sa Centro Rizal si Jose Rizal, kapwa rin sila dapat ipinagdiriwang, no? Bilang mga pambansang bayani, no? Ni Andres Bonifacio, kasama niya si Andres Bonifacio, no? Pareho po, hindi natin dapat pinagsasalang yung dalawang bayani na yan. Pareho po silang mahalagang bayani. Kasi di ba nakakita na ba kayo ng video na gano'n, yung dalawang batang nagtatalo na sino ang dapat na ituring na pambansang bayani ng Pilipinas, si Bonifacio ba o si Rizal? Pareho po silang dakila, no? Pareho po silang may ambag sa ating kasaysayan. So yung kalayaan, ha? So meron pa ditong isa pang kahulugan yan, no? Yung katutubong kapangyarihan ng bawat nilikha upang itakda at gawin ang nais, di ba? So maganda, no? Na dapat yung kalayaan, bitbit natin yan kahit saan tayo magpunta, kahit nandiyan tayo sa Turkey, sa ibang bahagi ng daigdig. Na bitbit natin yung pagiging nating malaya, no? Yung kalayaan ng pagiging Filipino. Kaya rin tayo nakakalibot, no? Dahil sa kalayaan na pinaglaban ng ating mga ninuno. Lagi nga namin sinasabi, dapat maging karapat dapat tayo dun sa kalayaan natin, no? Isa siyang karapatan at pribilehiyo. At dapat yung mga kalayaan din ng ating kapwa pinagtatanggol natin. Itong painting na ito, mural po yan, na Filipino Struggles in History ni National Artist Botong Francisco. Familiar po ba kayo dito sa mural na ito? Mahaba po yan. At kapag nakabisita ulit kayo sa Pilipinas, so gumagawa na ako ng itinerary ninyo. Pumunta rin po kayo sa National Museum of Fine Arts. Nandyan po yan, yung mural. Naka-permanent display po yan sa National Museum. Kapag nakita nyo, mamamanghalan talaga kayo na parang, ito yung aming nagdaan, no? Ito po yung aming pinagdaanan, no? Na pininta ng ating National Artist Botong Francisco. So punta po kayo. National Museum, 3 po yung pangunahing museo ng National Museum sa Maynila. Pagka nagpunta po kayo doon, National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, saka yung Museum of Natural History. Kaya bisitahin po ninyo. No? Doon, marami kayong matutuklasan tungkol sa Pilipinas. Okay?
Okay, so yan, no? Si Bonnie, puntahan po ninyo lahat. Parang ganun, no? Pagkilala sa bayan. Kaya excited ako pagka nakabalik kayo. Bisita rin kayo sa aming opisina. No? Para matour ko rin kayo. Okay, sige. Sumunod. Eto, ayan, salamat din. May nag-message, no? Pati Liwasang Bonifacio. Yan, pumunta kayo. Cry of Balintawak, di ba? Doon nagsimula. Doon sinabi ng mga Filipino na tama na. Lalaban na kami. Okay. Eto. Nakakita na ba kayo ng bahay na bangka rin o bangka na bahay rin? Yung mga kapatid natin na Badyaw, yan, kapatid din ng mga Badyaw, kasama yan, Filipino sila. Yung mga kasama natin na mga Badyaw, kapatid na Badyaw na talagang ang buhay ay nasa dagat. Kaya yung bahay nila, bangka rin. Di ba? Tawag dito ay lepa. So yung mga sama dilaot, yung mga Badyaw sa Tawi-Tawi, may mga design, adorno yung kanilang mga bangka, no? Pero pagkatapos ng mga display na ganyan, nagiging bahay rin yan. Kompleto yan sa loob. May lutuan yan, nandiyan ang kama, nandiyan ang kanilang mga kailangan. So letter L na tayo, lepa. Di ba? So pagka napunta kayo dyan, makikita nyo, ay, ito pala ang ito pala ang mga tampok sa kultura ng mga kapatid ko sa taon silang bahay pa. Di ba? Ganda lang. Pagka nakasaksi kayo niyan, dinidisplay rin nila yan. Ano? At functional. Yung art nila, functional. Di ba? Okay, sige, sumunod. Ano letter na tayo? Letter F. Dahil sinasabi ko nga, ang pagiging Muslim, bahagi rin yun ng pagiging Filipino. Kasama rin yung paggalang natin sa mga kapatid nating Muslim sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Diba may tawag po sila, baka ganyan din sa Turkey, no? Ang tawag po sa kanilang puok sambahan. Diba? Sanay tayo, letter M, diba? Mosque, no? Mosque mula rin sa French yun. Tapos tumawid sa English, mosque, naging mosque. Sa English, naging mosque sa Pilipinas. Pero may tawag sila. Masjid. Diba? Minsan masjid yung tawag. So pagka tinanong mo yung mga ibang Muslim, ayan ang preference nila sa pagtawag ng sarili nilang puok sambahan. Sagrado sa kanila, di ba? So dapat galangin din natin kung ano yung tawag nila dun sa kanilang puok sambahan. At siguro pag may pagkakataon din kayo sa Pilipinas, daming magagandang mga masjid na pwedeng bisitahin, ano? At mamamangha ka talaga dun sa disenyo, sa arkitektura, no? At syempre yung pagiging sagrado niya, no? Mararamdaman mo rin yun. Mahalaga yan sa mga kapatid nating Muslim. Ang masjid o masjid. Okay? Sige, letter M. Letter M na. Sunod. Letter N. Familiar ba kayo dito? Naga? Naga. Yung Naga kasi, yan ang original na tawag sa tinatawag natin ngayong Nara. Nara. Yung mga Espanyol kasi, nung sinabi nila, ano to? Anong tawag dito? Anong tawag dito sa punong to? Narinig nila yung Naga. Pero hindi nila kaya i-pronounce kasi yung G. Kaya naging Nara sa kanila. Yun ang ano natin, Naga. So marami niyan sa mga punong yun, syempre sa Tagalog, sa mga Tagalog area, saka sa Bicol. Kaya nga may lugar na Naga. Diba? Pinagmumulan ng ating minamahal na Vice Presidente Leni Robredo, Naga. Diba? So yung Naga ay puno yun. Sa ibang kultura naman, yung Naga, dragon. Narinig yun na ba yun? Dragon ang Naga. Isa siyang mythical creature. Pero dito, finiture ko yung puno. Ang ganda rin yan pagka namumulaklak. No? Dilaw ang bulaklak niyan. At matibay, no? Ginagamit na kasangkapan. Meron po ba kayong mga alaala ng mga muebles ninyo, yung mga furniture ninyo sa Pilipinas o nung nauwi kayo? Di ba dyan ginagawa yan? Yung mga sopang kahoy, upuan, kasi matibay. Yung Naga. Okay, so Naga, yan ang original form ng... Okay po ba? Sige. Sumunod. Napansin niyo may letter N eh. Wala naman tayong mga salitang nagsisimula sa letter N. No? Parang mas feature yan ng mga Spanish languages, no? At hindi sa atin. Pero nagagamit natin, di ba? May Bagyo at Marilim. Sabi ko, gusto ko lang sabihin na parang binabagyo dito sa Pilipinas, ginagamit natin yan para sa El Niño, di ba? La Niña, sa mga pangyayari sa weather, di ba?
So, yung mga ibang mga salitang hiram, di ba? Yung pinya, di ba? Ginagamit natin yung manyanya, amanyana. Tapos, iba pa, di ba? Ginagamit natin yung enye. So, meron tayong enye sa alpabeto natin para sa mga Spanish words. Okay? So, yan. Dati nung tumitingin ako sa isang dictionary, natakot ako na parang, bakit wala enye dito? Yun pala ang ginawa, nilagay na doon sa ibang mga salita na halimbawa yung N niya naging NY na. Halimbawa yung PIN niya, ini-spell na rin po kasi sa Filipino yun na P-I-N-Y-A, di ba? PIN niya. Okay, so letter N niya. O next. Di ba may NG tayo? Di ba? Narinig nyo na ba yung NG? O, di ba? Yung para sa rikit, di ba? Ngimayo. Okay, saglit lang po. Meron lang din po akong aayusin lang po sa aking presentation. Balik ako agad. Saglit lang. Parang intermission part to. Saglit lang. Babalik po agad ako. Pero yung ngimayo, yan na, may nag-pop lang. Ang ibig sabihin po ng ngimayo, amoy po yun na mabango. Okay? Share ko ulit. Ngimayo. Okay? Bigkasin nyo. Ngimayo. Ay, nakikita na po. Dali lang. Share screen. Ngimayo. So, narinig yun na ba? Ngimayo. So, para sa amoy na mabango yun, ha? Ngimayo. Okay? So, sa Tagalog yan. So, yung mga bulaklak, di ba? Ibig sabihin lang din, meron pa nga, di ba? Halimuyak. Meron pang iba't ibang mga paglalarawan sa samyo, di ba? Ibig sabihin lang din, marami tayong mga paglalarawan. So, tingnan niyo rin yung mga paglalarawan ng mga salita natin. Naroon din po yun, ano? Napapakita nung paano inuunawa ng mga ninuno natin dati yung natural world. Okay? Sige, letter NG. Ano pa ba mga salita na NG na na-encounter ninyo? Yun, medyo unique yun sa atin, yung NG. Di ba? Ano pa? Ngipin, ngilo, nguso. Di ba? Yung mga ganyan. Ano? Ngayon. Di ba? Yung pairing ng NG. Di ba? Hindi yun. Ano yun? Talagang ilan sa mga wika ng daigdig yung may ganyan. Ano? Na NG. Di ba? O kahit po yung ngungo, kasama rin po yun. Pero sana po hindi po natin tawag dito, pinagtatawanan, ano? Yung mga may ganoon pong kakayahan sa kanilang pagsasalita. No? Kasi ano yun talaga, no? Kasama yun doon sa kanilang paraan ng pagsasalita. Pero yun po, ngimayo, no? Mabilis. Okay? Sumunod, kasi mamaya mag-aaral po tayo ng pagbikas kasi susulat kayo ng tula, di ba? So tuturuan ko rin po kayo nun. Time check, 7 o'clock. Okay? So, paano natin ilalarawan si Rizal? Kung letter O na. Letter O. Overachiever. Overly smart. Ano ba? Outstanding. Pero Filipino po Sa Bicol, may salita po sila niyan. Para sa magaling. Sige nga, baka may nakakaalam. Pagka tinawag kang Oragon, magaling ka sa Bicol. May bago yung natutuhan, di ba? Oragon mo naman. Di ba? Yung mga salitang Bicol, yan, magandang konsepto sa kanila. Tawag nila sa isang mahusay na tao. Oragon. Di ba? So si Rizal, Oragon. Si Bonifacio, Oragon. Di ba? Si Marcelo H. Del Pilar, Oragon. Yan, di ba? Mahuhusay na mga tao. Si Jose Falianes Escoda, Oragon. Di ba? Gabriela Silang. Di ba? So yan ang mga paglalarawan natin sa mga tao. No? Katangian na karaniwang kaugnay sa pagiging mahusay, pagiging matibay o matalino, di ba? Gusto ko yung matibay, no? Sino to? Si Heidelin Diaz, Oragon, di ba? Grabe. Yung mga Filipinas natin sa football, kahit hindi naman nakapasok basta nanalo, di ba? Natalo natin ng New Zealand. Okay, sige. Oragon sila, di ba? Okay, sumunod. Ito. Nakapunta na po ba kayo dito sa background ko ngayon? Background po ako, no? Dito sa ating tawag nila rice terraces, di ba? Rice terraces. Nakapunta na ba kayo? Sige nga, tingnan natin sa chat. Yan, meron bang nakabisita na? Yan, di ba? May Banawe, di ba? Gusto ko Vanessa, ophthalmologist, Ma'am Vanessa. Pwede yun, letter O. Valid. Doktor naman sa mata. Di ba? Yung mga ngiti, nguso, thank you po sa participation. Pero sa likod ko, yan, rice terraces. Pero again, di ba English yun? Yung mga ninuno ba natin, yung ginagawa nila yan?
ito ang rice terraces. Hindi naman sila nag-English nun eh. Di ba? O sasabihin ba nila, ito ang hagdang-hagdang palayan. Teka, yung hagdang-hagdang palayan, di ba Tagalog yun? Translation nga natin yun ng rice terraces eh. Di ba? So ang technique, pag nagpupunta kami sa mga lugar, lagi kami nagtatanong. Actually, may sinabi nga po dyan si national artist Virgilio Almario, ng dati ko pong pinuno, at inahanga ang makata at kritiko. Sabi niya, meron tayong rice terraces syndrome. Ibig sabihin, meron tayong mga kaharap na mga bagay na dapat ipagmalaki, sa kaso ko nasa likod ko, pero hindi natin alam yung tawag. Katulad din ng Banoy kanina. So may rice terraces syndrome tayo. Ano nga bang tawag dito? Hindi ko nga alam. Di ba? Pero mahalaga to sa amin. O kahit yung palayan, ano po yun eh, Tagalog word po yun eh, palayan. Di ba? So yung bagay na dapat mareresolba natin o makakadagdag sa pagtuklas natin sa pagiging Filipino. Paano po yun magagawa? Pagtatanong. Magtatanong ka lang. Or magre-research. Di ba? I-google mo. Maghahanap ka ng mga source text. So halimbawa, pag ganito, tanungin mo sa mga taga-Ifugao, ang tawag nila dito ay payo. Payo, 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 di ba? Payo. Iba-ibang variation. Kinuha ko lang sa Ifugao. Di ba? Kasi pinaghirapan ng mga ninuno natin yan. Tapos hindi natin alam yung tawag. Di ba? Kasama sa paggalang. Di ba? Parang ikaw ba? Di ba? Buong buhay ka magpapakahusay, magpapakahirap. Tapos, ang tawag lang sa'yo, hoy, boy. Di ba? Ganun lang. Di ba minsan may mga ganun, parang may pangalan ako, binigyan ako ng pangalan ng magulang ko eh. Di ba? So kasama sa paggalang ay yung pagkilala sa original na pangalan. Di ba? O yung paano siya ginagamit o kinikilala ng mga kababayan natin. Di ba? Napakahalaga ng pangalan. Nagsisimula lahat sa pangalan. Pag alam ko yung pangalan, tutuklasin ko bakit ganun ang pangalan. Tutuklasin ko paano ginawa yun. Di ba? Yan. O, sa mga kalawak daw, rename ang inyong account sa inyong buong pangalan. Di ba? So, mahalaga po yan. Nagpabago na si Vanessa ng pangalan. O, baka sabihin, di ba? O, yan. So, may bago tayo natutuhan, di ba? Payo. Di ba? Ganyan ka. Favorite ko rin po yan pagka nasa field ako, magtatanong. Dala ko notebook. Minsan, pipicturean ko. Tatanungin ko yung mga kausap ko roon. Di ba? Kailangan maging patient ka lang. O, dati, ganyan din, no? Parang naglilibot ako. Meron akong nakitang Lucky Charm sa Ifugao. Sama ko yung aking nobya noon na naglilibot kami. Tapos tanong ko, ano po tawag niyo dito? Tapos sagot nila, Lucky Charm. Ano po yung tawag niyo sa Ifugao? Lucky Charm nga. So nagtanong ulit ako sa susunod na tindera. Ano po yan? Ano po yan? Infinity. Ano po yung infinity sa Ifugao? Yun nga, infinity. So tanong ako ng tanong hanggang ma-encounter ko. Hindi ako naliligayahan eh. Pag naririnig ko English, hindi English yan. Di ba? Hindi Espanyol lang yan. So natuklasan ko yung tawag dun sa mga heirloom na disenyo ng Ifugao ay lingling o, no? Kapag ka nagtanong ka, lingling o. So dapat maging makulit ka rin, di ba? So at I think, no, para dun sa mga makakabalik o makakabisita sa Pilipinas, ang dami nyo talaga matutuklasan. So pagkabiyahe, tanong nyo lang, ano po ito? Ano po yan? Ano yan? Ano yan? Ganun. Maging makulit. Diba? Para hindi maging banyaga sa sariling bayan. O, kilala nyo ba siya? Kahapon nga po yung birthday niya, 145th birthday ng ating ama ng wikang pambansa. No? Siya po, ginagamit natin yung Q para sa mga proper name, no? Katulad ni Manuel L. Quezon, no? Manuel Luis Quezon. Baka makakababayan nyo yan, ha? Mga taga-Quezon o taga-Baler. Yan, ano? So, di ba, iba-ibang mga tawag ding Espanyol, queso, di ba? 15, di ba? Quezon, di ba? Yung mga gano'n na ginagamit yung Q. So, meron tayo niyan sa ating alpabeto, kaya gamitin natin, di ba? Letter Q. Okay? O, sumunod. Sa mga Ilocano, meron din silang, yan, taga Quezon pala si Christina. Saan sa Quezon? Nagpunta ako nung nakaraan sa Lucena. Ano? Taga Pasig ako. Layo rin pala talaga ng Quezon. Ano? Pero ang ganda pumunta. Gusto ko pang mas magtagal doon.
Saan sa Quezon? Plaridel. Okay. Okay, so yan, sana makabalik ka rin, Christina, no, sa iyong bayan, tuklasin ang iyong bayan. Oh, sa mga Ilocano, meron silang concept ng surface. Surface, di ba? Sa atin, ibabaw lang no? Surface. Tawag nila rabaw, yung surface. Pwede natin gamitin yan sa concept sa pag-aaral, di ba? Yung rabaw, surface, okay? Oh, si Sheena at Loretta, mga taga Quezon, wow, di ba? Bayan ninyo, pinangalan sa ating dakilang Pangulo, no? Dahilan kung bakit meron tayong wikang pambansa. Okay. O di ba? Rabaw. O pwede nyo gamitin yan, rabaw sa mga Ilocano. So pinakita ko yung surface ng table. O, baka nagugutom na kayo. Ano po bang paborito ninyong ulam? Paborito nyo ba to? Ginagawa nyo ba ito sa bahay? Meron ba kayong sinigang mix? O di ba? Sinigang, di ba? O letter S. Yung mga sinuunang paraan din ng pagluluto natin ay yung pagpapaasim. Diba? Ang maganda sa sinigang, kompleto na. May gulay, may prutas, may karne. May sabaw ka pa. Diba? O, nagagawa pa ba kayo niyan? May mga ba kayo? May mga mix. Diba? Pero masarap pa rin talaga yung natural no? Kung makabili kayong sampalok, makabili kayo ng mga gulay natin. Pwede namang ibang gulay ang ihalo, no? Pero ang maganda sa sinigang ay yung mga permutasyon ng prutas na gagamitin ng pampaasim ng mga gulay, ng karne. Pwede sa isda, pwede sa baka, pwede sa baboy, pwede sa manok, di ba? Napakasarap, no? Ako parang ang sarap ng pakiramdam talaga na humihigop ng sabaw ng sinigang, di ba? Parang nare-refresh ka yung palat, di ba? Kasi yun yung paghahalo ng lasa ng pinaasim na karne, kung anong karne man yan, di ba? Okay, tsaka yung konting sili, 'di ba? So sinigang, okay? Tandaan niyo, no? Yung kultura natin nakakain. Kaya kung ihahanda po 'yan sa bahay ninyo, na parang nakaka-uwi rin kayo ng Pilipinas, 'di ba? Nandoon din kayo sa Pilipinas kapag kumakain kayo ng mga pagkain natin, 'di ba? Okay, o sinigang sa bayabas, 'di ba? Sa Mambanesa medyo manamis-namis, no? Sarap 'yan, manamis-namis. Gusto ko yung bayabas sa mga isda hinahalo. Yan, sarap nun. Okay, o ito. Alam nyo ba, itong tela na ito, ang tawag ay tinalak. So inahabi yan ng mga kapatid nating Tiboli sa sa Lake Cebu, okay? San po sa Mindanao. At itong hobby na ito, napapanaginipan nila yung patterns. At yun yung kanilang hinahabi. Yung mga nakakapanaginip lang ng patterns na iyan ang pwedeng gumawa ng tinalak. So ganun kasagrado rin sa kanila. So, pag nakakita po kayo niyan talaga, yari yan mula sa panaginip ng mga Tiboli. No, kaya ang tawag sa kanila dream weavers, no? Humahabi mula sa panaginip. Kung hindi mo kayang managinip ng mga pattern, hindi ka pwedeng maghabi ng tinalak. No, kaya napakaganda ng kwento niyan at yung paano siya nabuo, no? Paano siya nabubuo. So pag nakakita po kayo niyan, no? Heirloom yan, no? Mahalaga yung pamana ng mga Tiboli sa ating kultura. Tinalak, di ba? O, sunod, konti na lang. O, pagka umuulan, meron din tayo description sa ulan, di ba? Pagka mahina lang daw yung ulan sa mga Tagalog, tawag nila doon ulan Ginoo. Alam mo yung mga fine mist lang na ulan, maliliit lang, ganyan. Tapos pagka malakas daw yung ulan, ang tawag ng mga Tagalog, ulang banak. Kasi parang kasing laki na daw ng banak, yung patak. Parang gano'n, ano? So yan, ulan Ginoo ang tawag. So maraming paraan ng pagde-describe. No? Sample lang yan sa Tagalog. Ano pa ba sample ng letter U? Nakabisita na ba kayo sa Pilipinas, nakapunta sa Ukay-Ukay? O yun, di ba? Ukay-Ukay. O letter U yun, di ba? So ano yun, yung thrift shop culture sa Pilipinas, di ba? Kikilala nyo rin yung ating thrift shop culture pagka nagpunta kayo sa mga Ukay-Ukay. Marami kayong mahanap. Kung nagpunta kayo sa Baguio, tuwing gabi, meron silang night market ng Ukay-Ukay. So, bisita kayo doon. Dami nyo makikita, mabibili doon mga jacket, iba-ibang gamit, no? Sa Ukay-Ukay ng Baguio. O, sumunod. O, pagka nagpunta kayo sa Batanes, may nakapunta na ba sa Batanes? Pinakita ko sa mapa, pinaka-norte na bahagi ng Pilipinas din, Hilaga. Meron na bang nakapunta sa Batanes? Pakaganda rin doon, ano? Yung talagang no?
ang ganda ng tanawin, no? Yung landscape, no? Pwede kang magbisikleta, tapos yung hangin na mula sa dagat. Pero nakakita na ba kayo nito? Vakul, letter V. Letter V yan, Vakul ng mga Ivatan. Yung suot ni Lola, yan yun, no? Vakul yung tawag dyan. Kahit nga yung mismong damo, pinagyayarian yan, yung material niyan, ang tawag doon ay voyavoy, di ba? At yung mga nagsusuot niyan tawag ay Ivatan, no? Yung wika nila Ivatan. So pagka nakapunta kayo diyan, dapat puntahan. No, kung ako natin talaga, yun yung biyahe, nag-enrich yun, nagpapayaman yun ng karanasan. Tuwing bumabiyahe ako, marami akong natututuhang salita, marami akong natututuhang konsepto, mas parang yumayaman pa ako bilang Filipino. No? Yun yung gusto ko lagi, no? Yung sa labas ng pagiging Tagalog ko lang, napakarami kong dapat matutuhan, no? Mga iba't ibang kultura. So yan, no? Ivatan, no? Vakul, letter V na tayo. Sunod, letter W sa mga Meranao. Yung mga kapatid nating Meranao, alam niyo ba yung mga Meranao? Mga Muslim na Filipino na naninirahan sa lungsod Marawi. Diba? Matatagpuan natin sila. Majority sa Marawi. At alam niyo naman po yung nangyari sa Marawi. Diba? Sana po ay makabangon na sila at hangad natin yung makabalik sila sa dating paraan ng pamumuhay nila. At may taguyod nga nila. Diba? Nakakalungkot yung nangyari sa Marawi. No? Pero ito po, Meranao. No? Because kung ano, Meranao. Okay? Meron silang ganitong tawag sa bata na maharlika, royal blood, no? So may batang may dugong bughaw. Royal blood sa Meranao, ang tawag ay Watamama. Watamama, di ba? Sa mga Meranao may concept sila ng lineage, no? Royal blood, dugong bughaw, no? Siya yung magiging kapalit ng sultan pagka lumaki siya. So yun ang Watamama. Okay? Sige, letter X, nako. Baka may mga alam kayong X dyan. O hindi magandang karanasan sa X. Joke lang po yun. Ito po ay letter X na. Ginagamit siya madalas para sa mga sa English, di ba? Mga foreign words. Pero tingnan nyo to. Yung letter X, Xerox. Dito sa Pilipinas, naging verb na yan. I-Xerox mo nga to, magpa-Xerox ka. Ikaw, pa-Xerox ka ng pa-Xerox ng kung ano-ano. Di ba? So kultura na rin yan, pumasok sa kultura na natin yung kultura ng Xerox. Yung brand mismo ang naging salita para sa photocopy. Di ba? So Xerox, no? Nagagamit na natin yan sa atin. No? Siguro xylophone, kung ano pang mga pwedeng gamitan ng X. Di ba? Pangalan, di ba? Ginagamit din yan. So yan, no? Ang gamit natin sa letter X. Sa konti na lang, yaga, yaga. Sa mga waray, meron yata kanina tayong kasama na tagal Samar Leyte. Sa mga waray, yung yaga-yaga, yan po ay biro o kantsaw, no? Madalas sa mga bata pagka nagbibiruan sila. Yaga-yaga. Konsepto ng mga laro sa mga bata yan sa waray, di ba? Yaga-yaga. So, dapat wag ka lang mapikon pagka niyayaga-yaga ka. Sunod. Last na, pagkain pa rin. Nakakagutom na. Siguro nag-lunch na kayo, no? Kasi kami dito mamaya pa ako maghahapunan, no? Kasi anong oras na ba sa Pilipinas? 7:30 na, no? So nagkape lang ako kanina. Nagkakape lang. Okay? So yaga-yaga, letter Z na. Ito, yung yan, no? Wika ng aking ng aking nobya, Itawes, no? Taga Cagayan siya. Kanina meron tayong taga Cagayan na kasama, no? Siya ay taga Tuguegarao, no? Ang wika niya ay Itawes. Ang tawag nila sa dinuguan ay zinagan, no? Ay, iba rin yung lasa, no? Syempre, doon sa paano hinahanda doon sa Tuguegarao. Si Sir Danilo pala ay taga Tuguegarao, yan. Galing naman. Chat niya lang ako mamaya. Ayan, tidtad daw sa Kapampangan, sabi ni Ma'am Vanessa. Tama po ba, Sir Danilo? Zinagan, di ba? Yung batil patong din, ang sarap, no? Batil patong, di ba? Meron ding pansit ang mga ibanag, di ba? Sarap nung batil patong. Naku, punta kami sa Tuguegarao noon. Sarap kumain, no? Sarap kumain ng batil patong, ng zinagan. Siyempre, yung nanay niya rin masarap magluto. Yan, di ba? Nadaanan natin, di ba? Yan ang wikang Filipino. A to Z,
nalibot natin ang Pilipinas, nakilala natin ang mga kapatid nating Muslim, ang mga kapatid nating katutubo, ang mga nasa norte, nasa pinaka-norte, ang mga nasa Visayas, di ba? Ang mga bayani ng Visayas, sa Mindanao, di ba? Nakalibot tayo eh. So yun po yung pagiging Filipino, yung pagkakaroon ng range, di ba? Yung identity natin ay malawak, no? Kailangan yun ang pinagdiriwang natin at nabibigyan natin ng representasyon sa ating wikang pambansa. So yun ang hamon ko sa inyo, no? Pagka nakabalik, message to lang din po ako pag nagpunta kayo para mabigyan ko kayo ng itinerary, mga pwede niyong puntahang mga museo, mga pwede niyong gawin, mga puntahang mga exhibit, no? Masaya kami, no, pagka nakabalik po kayo sa Pilipinas at syempre yung paglilingkod po namin bilang mga cultural worker. Gusto naming maranasan ninyo, no, yung Pilipinas sa kultura nito. Okay? At sa wika nito, di ba? So yan po ang wikang Filipino. Taghang salamat. Kung may mga tanong, kung wala, may festival nga araw po, sabi ni Sir Danilo, gusto ko na nga rin bumalik eh. Yan. O sige po. Pwede po magtanong paglilinaw. Tama po ba ang break natin pagkatapos ng pagkatapos ng aking susunod na lecture? Okay, tama, no? Maika, no? Pwede na akong tumuloy. Kung may tanong ba, meron bang nais na paglilinaw? Magandang exercise yan, no? Parang lista lang kayo ng lista. Nood po kayo ng nood ng mga bagay, no? O, sige. Yan, tanong po ni Sir Emil. Mga loan words tanggap na bilang Filipino katulad ng Xerox. Opo. Ang konsepto natin kasi sa wika, kahit merong loan word, na-spell na natin sa Filipino, may X kasi tayo, ni-retain natin, nagiging Filipino na rin yun. Tawag natin doon na naturalize siya. No? So, tanggap yun. Ganun naman ang wika eh. Tanggap lang ng tanggap. Di ba? Tanggap ng tanggap mula sa ibang kultura, mula sa ibang pangkat, nagiging sa kanya. No? Or nag-share sila. So, yan. So, ano po yun? No? Talagang payamanin nyo lang kahit yung pag-aaral ninyo ng Turkiya, sa Turkiya, mga wika natin dyan, o sa national language natin dyan. Diba? Napapasukan din ng konsepto natin ng wika, diba? Na mga alam natin. Oh, meron po ba tayo sa wika natin na hango po sa China? Oh, kaya tanong po ni Sir Jed, diba? Oh, ang dami. Kahit yung kulay na dilaw, pansit, diba? Yung mga salitang Chino, buchi, kahit alam ko yung sangkot siya, tama ba kung Espanyol yun? Pero yung mga mula sa cuisine ng Chino ay nasama na sa ating wika, diba? Yung kahit nga mismo yung ginto, 'di ba? Sikat na sikat po yung kanta na Ginto, 'di ba? Chinese po 'yon, yung ginto, 'di ba? Shanghai, o 'di ba? Lumpiang Shanghai. O katulad po ng Colgate, bili ka ng Colgate. Anong Colgate bilhin ko? Pepsodent. O 'di ba? O ano 'yun eh, kasi dynamic yung wika eh, 'di ba? Yung paggamit natin. Tayo kasi yung mga brand nga, 'di ba? O nagpantin ka na ba? O ano ba ang tawag dito? O mag-Coke ka muna kahit ang inaabot sa iyo Pepsi. 'Di ba? Parang gano'n yung brand names, no? Ano 'yan eh, cultural 'yan na bagay sa atin, 'di ba? Na phenomena. Sige, kung may mga tanong pa po ba? O so 'yun kahit yung Chino, nasa Filipino na rin 'yan. Pumapasok sa Filipino. Yung balikan ko lang yung ginto, Chino po 'yun, 'di ba? Pero tayo, may native word din po tayo sa Bicol, sa Tagalog, sa iba pang wika. Ang tawag po diyan, bulawan, no? So yung bulaw, dilaw, no? Pagiging dilaw. So bulawan ginagamit para sa gold ng mga ninuno natin. Pero ginto, legitimate din 'yun, Filipino rin 'yun. Na may Chinese roots, 'di ba? So dapat pinagdiriwang din natin 'yun kasi contact points 'yan lahat eh. 'Di ba? Ano 'yan eh, connections natin 'yan eh. Yumayaman ng kultura dahil diyan, 'di ba? Okay. Sige, kung wala nang tanong, dahil ang oras kasi natin nga hanggang 3 oras tayo, no? Naka 1 oras at kalahati na tayo. Dadako na ako doon sa aking lektura tungkol sa, o baka may mga tanong mo na stop share lang muna ako, okay? Kung may mga tanong pa, okay pa ba kayo dyan? Kaway-kaway naman. Kaway-kaway. Hello. Ginoong so yung susunod po natin yung ano na po, no? Yung sa paggawa ng tula. Tama po ba? Sige. Sige po. So pag ganun po, una po muna sa lahat, marami pong salamat sa mga kilahok at nakinig sa ating lecture sa Facebook. Sa putong ito ay amin po
pong puputulin po muna ang FB Live para sa paghanda sa ating para sa Tulaan o Poetry Workshop. So sa mga lahat po na nasa Zoom ngayon, mananatili po lamang po para sa Tulaan. Mag-break po tayo ng mga 10 minuto po. So sa mga sumama po sa atin sa Facebook, maraming salamat po sa sama po sa ating webinar at sa mga taong kasama po sa ating workshop. Pahinga po muna kayo mga 10 minuto. Okay, sige. Timer natin. See you. Matapos ang 10 minuto, okay? Tutulaan po tayo. Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, Miss Universe 2018 and NCCA Arts Ambassador. My love for Philippine culture and the arts was not something that I was born with due to my mixed heritage. It was something that was grown, learned, and embodied. And I have fervent hope that we can continue to instill love and passion for Philippine arts and culture in each of us, especially among the second and third generation of Filipinos who are physically distant from their roots. For this, I would like to invite everyone to get to know more about our rich heritage through Centro Rizal, our cultural centers dedicated for the global promotion of Philippine culture, arts, and languages. To date, we have 35 centers across the globe. Visit the NCCA website and Centro Rizal Instagram to know more about their activities. Centro Rizal, Sentro ng Filipino. Tuloy pa kayo!
or false? The Philippines was discovered by Ferdinand Magellan in 1521. Answer: false. The Philippines was not discovered by Magellan. Groups of pre-Hispanic indigenous peoples had settled various parts of the country, and indigenous cultures had already been flourishing well before the 15th century. Indigenous women spent hours thinking up complex and meaningful textile patterns. The Mangyan were already creating ambahan or poetry, usually etched on bamboo. The Kankanae buried their dead in hanging coffins to bring them closer to the sky or God. This was the rich tapestry that, in a series of colonizations, Spain and America would dramatically change. Filipinos rallied against these powers, drawing upon a blossoming sense of nation. Like its iconic dessert halo-halo, Filipino identity is not just one thing, but a fascinating union of traditions, cultures, and influences. For Filipinos abroad hungry to know more about their roots and identity, Centro Rizal is the best place to start. Often located in Philippine embassies, Centro Rizal is the Philippines Cultural Center abroad. There are over 30 sites of Centro Rizal across the world. Centro Rizal offers a treasure trove of Filipiniana and holds activities that celebrate Philippine culture. It has training courses for volunteer teachers and lessons and books on rules and writing and spelling in the Filipino language. Centro Rizal also has books and multimedia materials about Filipino culture and arts. Learn more about the People Power Revolution, a model of nonviolent regime change that other nations have emulated, or how Filipinos used egg whites mixed with lime as mortar for large stone blocks to build massive churches. Centro Rizal also organizes cultural and educational activities such as lectures, film showings, exhibits, performances, food festivals, and workshops. Centro Rizal's doors are also open to foreigners who are interested to know more about the Philippines, including its trade and tourism opportunities. The center is named for Philippine hero Dr. Jose Rizal, whose books Noli Me Tangere and El Filibusterismo helped spark the Philippine Revolution against Spain. Rizal lived abroad for many years, but distance only fanned the flame of his love for country. Filipinos, like Rizal, can remain Filipino at heart, even as they make their home in other parts of the world. By keeping alive the ties of Filipinos overseas to their culture, Centro Rizal helps preserve the fabric of Philippine society. Visit Centro Rizal today to learn more about the Philippines and embrace your Filipino roots.